Subscriber, may ano lang po tayo, may video na i-upload, reaction video po natin ang mensahe ni Senador Marcolita po. Ayan, pakinggan po natin kasi po kahapon hindi po sila tumuloy doon sa pangalawang hearing ng Blue Ribbon Committee, sa pangalawang ano po sa labas sa Senate. Kaso lang hindi sila pumunta doon. Ayun, pakinggan po natin mula sa boses po niyang mensahe. Ika po. Ang pagpapahayag, mga deklarasyon at testimonya ng mga dating sundalo na nagpasya na magkatipon-tipon kaninang umaga at tatapos kani-kanina lang tungkol sa maanumalyang flood control projects na kinapalooban ng maraming pagdideliver ng napakaraming mali-malitang salapi sa iba't ibang mga tao at opisyalis ng ating bansa. Yan po ang sinasalamin sana, mga kababayan, ang dapat na nangyari na inakala naming huling pagdinig sana ng opisyal na Blue Ribbon Committee na aming sinet noong June 11, 2026. Hindi nga po natuloy yun, mga kababayan, dahil nung matunugan ng ibang mga kasama namin na kami magdadaos uli ng panghuling hearing na lang ng Blue Ribbon Committee, ay sinabi nila na mayroong security threat ang Senado at ang aming mga kawani ay sinabihan nila na mag-work from home na lang. Dahil po sa security threat at nagkaroon po ng napakaraming mga tanod sa Senado at wala naman po kaming magagamit na mga kawani, hindi po natuloy yung June 11 hearing na yon. At nang dahil doon ay nagpasya ang mga kumukup-kup dun sa 18 at higit pang mga dating sundalo na maggawa na lang ng pagpapahayag na ginawa nga nila sa araw na ito. Yan pong mga narinig nyo sa araw na ito ay siyang dapat na marinig po ninyo sa isang pagdinig ng Blue Ribbon Committee na ang representasyong ito ay matagal na pong ipinalaga ang kanyang kakayahan na siya ang mamuna na matukoy po natin ang mga taong nasa likod ng napakamalaganap at napakamalaking nakawan sa salapi ng bayan na ganap po sa kasaysayan ng ating republika. Ang dahil po dyan ay marami po ang nagkaroon ng galit sa inyong lingkod at ako po ay kinasuhan nga ng kahit mga inventong mga kaso. At maaari pong isang araw, hindi po natin alam kung ngayon o bukas, sa makalawa, ay iyahay po sa akin ang warrant of arrest upang ako po i-arestuhin upang hindi ko na maipagpatuloy ang aking gustong mangyari na matukoy po natin ang mga may kagagawan ng lahat ng ito at mapanagot natin sila. Pero wag po kayong mag-alala, kahit ako po ay kanilang maaresto at maipakulong, kagaya po na sinasabi ko, ay hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin natutukoy ang mga taong ito dahil kayo po talaga ang dapat pagsilbihan namin. Interest po ninyo ito. Huwag kayong mawawalan ng loob at huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Pansamantala lang naman siguro ang hindi tayo magkikita ng harapan. Ngunit dahil po sa ating pakikipaglaban, alang-alang po sa interes ng ating bansa, ay kailangan tayo magkaisa. Sa tulong po ng Panginoon Diyos, magtatagumpay din po tayo. Mabuhay po kayong lahat at sana'y araw-araw ang diwa ng ating pagkakaisa ay huwag pong mawala sa bawat isa sa atin. Salamat po sa inyong lahat. Yan po, kailangan po talaga nating mga ka-subscriber, huwag po tayong magpapadala sa mga peking, mga
sinasabi po nila, kailangan po nila yan i-divert na hindi talaga siya mananagot. Lahat gagawin po nila. Dapat niyan ang mangunguna sa investigasyon sana, no? Kasi sila po ang namumuno o sila po ang pinuno ng ating bayan. Kaso lang po, wala eh. Sila po ang nagda-divert lahat ng katiwalian para hindi sila mapopoint na sila talaga. Parang pagtakpan ang katotohanan, hindi na mapag-usapan. Hindi naman po pwede po yan eh. Alam niyo po, ano po yan eh, pera yan ng taon bayan. Pera dapat yan ng flood control. At kung ano ang problema ng Pilipinas, yun po yung dyan, itutulong sa mga ekonomiya ng Pilipinas. Bagkus, wala na. Hinahawakan na nila or kinuha na nila. Paano tayo niyan po na magiging maasinso pa dito sa ating bansang Pilipinas? Hirap na po ang mga tao dahil sa isang presidente na pinagtatakpan lang po ang mga aligasyon tungkol sa flood control, anomaliyas at saka sa malita-malita. Bago siya dapat ang mga mamumuno at nangunguna sa mga investigation, siya pa kamo ang pinapagulo niya ang sitwasyon para walang magsalita, walang magsasabi ng katotohanan. Ayan po, hanggang dito na lang. Dapat po may mananagot at dapat po may makukulong. Kung walang mananagot, walang makukulong. Kung walang nabibisto, walang na maituturo na tao kung sino talaga ang salarin at talagang gumagawa. Hindi biro po yun, ang ex-marine po na gumagawa ng istorya na hindi totoo. Samantalang may mga video, may picture sa paghahatid nila sa mga congressman, kung sino-sino pa man po, may pinaghawakan po silang sapat na ebidensya. Kaya po doon pa lang talagang katunayan na isang isang malaking ebidensya na hawak nila. Hindi po sila gumagawa ng kwentong barbero lang ba na sinasabi na gawa-gawang kwento. Kasi hindi basta-basta ang kalaban po nila mga politikong tao, malalaking tao. At hindi po pwede silang, sino ba po sila na sisiraan nila ang isang politiko na wala silang sapat na ebidensya na hawak-hawak nila. Akala naman siguro nila na ang lahat ng kinumpiska or pinalitan yung cellphone nila is nandoon na yung lahat ang ebidensya. Nagkakamali po sila. Ay may bukod tangi silang cellphone na yung pinasa nila is mayroon pa silang ibang cellphone na extra at saka hindi sila maluloko. Kasi po sila, ex-marine talaga, eksperyensyado na talaga, may pinag-aralan, hindi basta-basta. Kaya po ang katotohanan talaga, kung nagkakaisa sila na pagtatakpan nila ang katotohanan, maaari hindi makalusot or yung gagawin talaga nila ang lahat para hindi mapanagot sila. Kasi
parang halos lahat yata sila sangkot Pili lang hindi sangkot po. Kaya po ngayon, mga ka-subscriber, kay may panibagong speaker na ay gusto talaga nilang ibahin din o palitan para hindi talaga sila mapag-usapan at makulong. Kasi po gagawin talaga nila ang lahat para hindi sila masangkot sa ganyan anuman. Hanggang dito na lang po ang video natin. Nanghiram po tayo ng video kay Attorney Marcolita po, ay Senador Attorney Marcolita. Kasi po, yun lang po ang ating butihing abogado na naglahad ng katotohanan. Dapat suportahan po natin. Nanghiram lang po tayo ng reaction video sa kanya mismong mensahe na sarili. Kaya nagpapasalamat po tayo na suportahan po natin si Marcolita na ang tama at katotohanan lang po ang mapapahayag at masasangkot po kung sino dapat ang masangkot sa mga anomalya sa flood control at saka sa malita-malita. Marami pong salamat. Bye-bye po.